ko. What's that? Pancake. Gagawa sila ng pancake. Mommy, I need this one. Philip ko! Bumuts, Philip! Hindi mo lang to ya. Ulo beach. Nakapantulog pa yan sila. Where's ko ba ako? So this one. Oh, chicken wings. Gusto nila mag-mix eh. Mommy, hold on. Kaya hinayaan ko na lang sila, be. The texture. Wow, perfect! Then, Perfect. wait for The pancake. 10 minutes. Ano? I'll get the timer. Set the timer. Dobre. Labtik pa sa kilap. Where do you want to go, Kuya? Folded, blanket, proceed siya. Guys, we need that eh. For 8 minutes. Nutusan ko silang mag-fold ng kanilang blanket. Anong ginawa nila? Hala, Kuya Alex ko, o kasi yan. Kamarunong naman ani niya, uy. Nagkalisod naman ka, Philip. Paano daw yan siya mag-fold? Ito ba? Hoto ba? Kulog! Ibabalik niya. Very dobre. Last Sunday, hindi ako naka-attend ng mass couple na church kung saan ako tuwing Sunday nagsisimba. Nag-procession sila from doon papunta dito sa Igram Church na ito. Kaya umuwi na lang ako. Sana nga ngayon may mass doon sa couple na church. Dahil kailangan ko talagang pumasok ng simbahan, Lord Diyos ko. Ipagdasal ko ang General Santos City nang dahil sa kalamidad. Hindi lang Jensen, kundi ang buong Pilipinas na, Lord, itigil niyo na po ang kalamidad dahil magulo na ang aming gobyerno. Mas magulo pa sa aking buhok. Tapos dagdag pa itong mga kalamidad. Naku Lord, paano na yung mga mahihirap na katulad namin? Na yung family ko sa Pilipinas, naghihirap na sila. Mahirap na nga, lalo nang naghihirap. Ay, hindi ako pumunta dito sa Slovakia lang na para magtrabaho para sa kanila. Hindi ako basta-basta makasupport. Anyway, magchika tayo mamaya. Papasok muna ako ng simbahan. See you later. Ay, salamat. May mas pala dito sa couple na today. Kasi may mga tao na sila. Tapos na po pala ako magsimba. Uuwi na ako ng bahay. Ganito kapag Sunday. Sa playground, walang mga bata. And anyway, may chika pala ako sa inyo. Kanina doon sa loob ng simbahan, ang daming bata. Grabe. Tapos may, months pa lang. May 1 year old siguro yun, 2 years old. Nandun pa yung classmate ni Philip. Mag-ina. Pero wala yung daddy ng bata. Yung classmate ni Philip at saka yung kapatid niya. Ina pala niya, buntis. Naku, umiyak yung classmate ni Philip. Dahil nag-away ata sila doon sa book ng kanyang kapatid. Ay, naku. Nakita ko yung reaction ng pare. Parang nagalit siya. Nakaganon, nakasimangot. Sabi ko, uy, Diyos ko, nairita siguro to si father ba? Kasi time pa yun na nagbabasa siya ng homily. Ang simbahan dito, maliliit lang. So, wala silang place para talaga sa mga bata. Ang pinaka gusto ko talaga sa lahat ng simbahan na napasukan ko, no? Hindi sa Pilipinas, hindi dito sa Slovakia, kundi sa Dubai. Yung St. Mary doon, ang ganda, malaki at sobrang ganda dahil nag-iisa lang ata yun na Catholic Church. Andun organized talaga siya kasi may room talaga siya na para sa mga bata, tapos may screen projector lang para sa mga ina. Doon pwede maglaro yung mga bata, magsigawan, mag-iyakan or magtambling-tambling. So walang disturbo doon sa mga tao na nagsisimba. Iba-iba yung schedule para sa language. May pari naman na Filipino, may pari na Indiano, parang may Arabic mass din sila doon na nakaka-amaze ang lugar na yan. Kaya maisip ko talaga, sana ganito lahat ng church. Pero mahal na kasi kulang kinapo sa budget ba. Kaming sablay sa pagsimba ko ngayon dahil nga disturbo yung mga bata ba. Hindi makakonsentrate sa pag-pray. Pero okay lang yun. At least yung mga bata pumasok doon sa simbahan. Nagulat ako kanina bakit puno yung simbahan. May binyag pa pala. Kasi yung iba na nagsimba doon, parang hindi familiar sa akin yung mga mukha. Tapos ko nang na-pray ang Pilipinas, yun nga lang. Hindi lang dapat isa ang mag-pray, kundi dapat lahat na. Ngayon ko lang silang natawagan, after Lindol. Dili, nag-vlog man ko. Nagulat si mama. Sabi ko sa kanila, umuwi ako ng Pilipinas, pero bumalik ako dahil walang flight. Nagulat siya. Daghan ba yung akong cellphone? Kuhan ba yan ikabuok? 5. Nanganak man. Nanganak. Oo, nanganak
gani siya. Kani ako cellphone na ginagamit karon. Akong gipapukuan ko dapat manganak ka ha kay iuli na ba yan ang Pilipinas. Ah, nanganak niyo, daghan na kayo. Charis lang. Uy, maghinangin sa takadali. Wala, ano ka sa vlog ni mo? Inuna din kang sa kaday. Na, apilan sa kuan. Bagyo, sa lindol. Mone. Tira-tira. Aftershock. Muna naapin sa linog. Aftershock sa lindol. Dili pa lang lagi ka, basta kay luluhot siguro ka. Kusog kaayo. Ang kayo, gini kong nahugma ang balay, gini yung kay kong ipapangala. Pag ikunita, pero kung naniyang tiya, pati na kulisanga. Pangit ang lindol sa mga buntis. Dili ay, ang katurang ko anday sa Gilipsi. Ah, lindol dili di ay. Ah, okay. Buntis na ko ni Mayhen, mutugi anuhan ko nila ato sa bukid. Ay, muna'y pangit di ay sa mga buntis. Gawas, gisirad ang bintana. Sa anak di ang dapat buhaton, sumpaon. Sige, sumpa ko nila ato, gidakutan ko kaning kuan, dahil si Anilola, kaninyo. Niagi lagi ko, dahil nangamatay to, so sabay na ko pagbuntis, so dahil nangamatay. Mamatay diri kapag panganak-anak. Oo, dawas na. Kumusta ang inyong kuryente dahil sa Jensen? Dili sa amo sa bawing, okay dili sa bawing. Ah, so atong sa city, mo tong dali ra ang kuryente. Dili, dugay po, dugay. Pila day kaadlaw. Pila kaadlaw bago ni balik ang kuryente. Amo dili tulo, ang dito po sa city ambot o sa dito niya. Dili sa Lagaw, wala pa man gani dugay pa sa Lagaw. Dili pa lang pa generator pa na. Kaya Okay. ano sa linya sa kuryente. So, gusto ba yan kayo man kay 7.8 magnitude ba ya ang Jensen? Oo, gani, pati na nga na ba, di ka makuan sa video din nakita man siguro ninyo nga. Oo, katong sa Save More gani kinahugma. Dito ang murag daghan ata patay dito eh. Atong Save More ba nga paadto dito sa Bawing. Di ba na? Ay paadto kalumpang majura siya. Oo. Nahugmak gid siya. Oo, nakapatay dito. Agkoy Ginoo ko. Hasta ang bumbilyo, ang tagyo sa bumbilyo namatay. Unsa tagya sa bumbilyo sa kanang unsa ba nga bumbilyo katong kuan? Unsa na siya shop? Go sa Rehano, nga po yung maligya po nga ang mga kuan, kanang mga page, ng ilang tagya kay. Dito man sila sa ibabaw nagpuyo, go, nahugmak ang kuan. Ay namatay ang tagya sa mismo. Oo. Agkoy Ginoo ko. Ang palingki po dai manon namatyan man po dai sila mao dai temporary close pod. Siyempre, kibungtag ba to? Kadawon ba sila ka mga break? Ah, tama po no. Okay, alas 7 sa buntag dahil ito ang linog sa ano no, Jensen. Alas 7. Kay, nagtama ko kay Maricel niya. Ang una na kong tangutan na, kumusta ang balay ni Mama? Grabe na kong naliki inyong balay. Kay, naarabay mga subdivision na naliki ang ilang mga balay, ang kalsada na naliki. Ikaluyan ba yan ay tayo? Nagtanawin ko sa balay mo rin, nagpaling-paling yun, nag-ana-ana dyan ang buwan sa dingding. Pero sabi ka na ako, mangyala, di ko pa po, dalita, kaya nagtanaw ko basing mahugno ba? Wala man po, kaluyan. Kaluyan sa Ginoo eh. Oh, di ba? Miracle na. At least ang balay din na, wala din na hugmak. Kay bago pa bayan na ninyong gikuan, gitukod. Daghan baya kayo mga gwapo nga balay man no, nga hugmak. Na ganito yung OFW na, gwapo kayang balay maagoy, na hugmak ragid siya. Perting hilaka sa OFW. Abroad ang nagkuan nato. Nahugmak gyud. Daw, sakit po, paano man ganyan mo ang balay ka nang dili ba sa taas? Oo, bas. Dili ma, katong balay sa OFW, kuan pud siya. Kung galo style lang good, nahugmak gyud siya. Basta linog, paswerte-swerte na lang. Oo, ano to, swerte lang kita kaya po din tao. Kasi kaluyan mo din na at least. Oo, nya wala nang kaha ng liki ang inyong dalan din na ma. Ang mga lupa sa bawin wala nagliki. Wala kaya ang amo lang ato ang nagsabay gyud ang tubig o kurente kay ang tubig manggod na mo dire kurente manggod. Ah, mao di ay. Kaya di ay. Dugay ang tubig. Luwi kay mga parbingi, luwi kay sa mga tao ba? Ang luwi kay. Dili naman katulog adlaw niya ang katulugan ato wala ka pangandam og tubig. Oh, tinuod jud. Kung wala nakapangandam og tubig, asa manguha og inumon. Oh, kay ang di ba kalit man to niya ang mga store good ato close good. Close ang store ato kay di ba kalit baya to nga nilinog. Oo, ya buntag pa jud. Oh, buntag ana luhi jud ang walay prepare ato pero kamo ato na amoy tubig. Oo, nakasalog niya ng gabi eh. Adi, thanks God gihapon. Thank you gihapon mo kay Lord kay at least naka-prepare ma ato nga time. Gihapon ko anang gabi eh, anang alas 12. Nya nahitabo alas 7. Pati mga planggana gipanudlan na mo ba?
Maayo din no mura kay naay nagkuan sa imong mind ato nga. Sige panguana mo og tubig. Naglalog gani ko nga wala ko gibati o kapoy, wala ko gibati tulo kunya nakapangwasing pa jud ko yan ang laba ko ba niya mo to pagka ano city naglinog kusog kayo. Okay, kalit gani. Anak kabalo ko sa linog. Pinaagi ni kalbuan na siya nga. Wala ka kabalo. Naglinog ba yan sa buwan Pilipinas? Anak ko nga. Asa banda niya? Wala ko nagbali-bali. Sus, pagtanong na ko sa news. Alam ko, hala, ginoo ko, Lord, ang Jensen, mani. Pinapakita raman to sa mga balita. Makatong na nga hugmak nga mga katong Jollibee, Save More. Nya katong SM nga na nga tumpag ang ilang kuan o katong uban na mga kuan. Oy, No, ang kisisi, wa kini trabaho ng JJ. natumpag ang KCC. Oh, wala ni mo nakita sa video. Ang gipakita raman gud nila ang katong park lang man to sa SM. Ang KCC wa man ko kakita sa kuan niya balita nga natumpag yun. Ang kisisi, Dili siguro tanan sa KCC katulang siguro ang kuan niya sa katong pinaka last floor mo natumpag ang Dili sa ato pa padulong tao kani ang sabuna. ang Gaisano man no, nahugmak man pud ang part sa Gaisano. Pero dili man siguro tanan pero nahugmak pud ang part. Gamay lang dili yung pare sa kisisi. Dako jud nakon sa kisisi. Aba dito daw banda sa gitrabahoan ni Jennifer ang ilang naugma. Agoy, dito pagid kay JJ yung kapatid ko. Ano nga sila trabaho eh? Wala gani sila trabaho, di ka dili. Ito nga sinabi ng aking pamangkin na yung signal daw nila biglang mawala. Hindi pa stable. Ay, simula nung naglindol sa Jensen, hindi ko talaga sila makontak. Ngayon lang sila tumawag sa akin dahil ngayon lang sila nagkaroon ng proper signal. Parang nawari din ako kaya gusto ko sila makausap sila mama dahil nga sa sitwasyon nila. Dahil nakikita ko nga yung ibang part ng Jensen, subdivision nga yung nakita ko na, Diyos ko, grabe talaga yung lindol dahil yung mga lupa, nagliki-liki. Then yung mga bahay nila nasira din, parang nagliki-liki din yung kanilang mga sahig. Doon ba kasi yung bahay nila, bagong paayos lang yun. Maraming salamat Lord, at least okay yung family ko doon sa Pilipinas. Ang pinanood nila, ayaw nilang magpa-disturbo kapag nandyan na yung Milo na yan. Nag-change na ako ng damit dahil aalis kami, mag-ice cream lang daw kami. Wala kasi kami ibang mapupuntahan. Dahil dito sa panahon namin, wala si Haring Araw. Natakot siya sa aking new hairstyle. Charis lang. Kanina lumabas yun eh. May balak nga ako maglinis ng glass door namin. Kaya lang, yung panahon namin medyo makulimlim. Kaya naghahanap ako ng tiyempo. Pero nalinisan ko na dito sa loob. Doon na lang sa labas. Abutan pa ako ng 2 days niyan bago matapos. Itong new hairstyle ko, minsan nahihirapan din ako dito eh. Dahil yung bangs. Oh, tignan nyo naman oh. Yung pagputol ko pala, sobrang iksi. Instead na below the eyebrows, nagiging above. Nakalimutan ko na curly hair pala ako. Dapat noong first time kong gupit, dapat hindi ko na siya ginupitan yun. Hinayaan ko na lang. Nagiging lampaso na yung aking bangs. Ganyan. Kaya nga sabi ni Vladimir kanina, terrible daw yung aking hairstyle. Ano magagawa ko? Nakakahiya, kaya ilagay ko yan dyan sa side para hindi siya makita. Oh. Pero hindi ako pumunta ng salon na. Ako lang mismo ang nagupit nito. Kung gusto niyo new hairstyle, lumapit lang kayo sa akin. Libre lait. DIY lang yan. Nangupya lang pala yun, no? Diyan ako magaling eh. Copy paste. Mag-ice cream kami. Ayun na ang mag-ama, oh. Doon sa garden namin. Chine-check nila yung tomatoes, paprika, potatoes. Kuya, wag. Style ni Kuya Alex, oh. Outfit ni Kuya Alex. Mag-ice cream lang pala. May sunglasses. Yawa na niya, eh. Magantay kayo taga General Santos City. Magra-rap na si Kuya Alex. Mag-ice cream lang kami doon sa Vilong Village. Magpapalamig after lindol, may aftershock. Lakas ang hangin dito sa Slovakia. Kung sa Pilipinas pa ito, bagyo na. Yung mga bubong nilipad na ng hangin. Buti na lang dito matibay yung kanilang mga roof. Hindi basta-basta malipad ng hangin. Kami, marami namang customer dito eh. Hindi na masyadong pila dito. Kasi meron na din doon sa may couple na may nagbebenta na din doon ng ice cream. Kaya nahati na yung customer nila. Hala, maganda na dito kasi nakasemento na. Nag-improve, may upuan na sila Kaya lang wala na silang customer. Masarap din ang ice cream doon sa couple na eh. Kuha din Kuya Alex ko. Mahal Mango Kuya.
Ang dami pa namang choices dito, Malina. 야가도 맞아. 알렉시스 Liskovic. Auto paprosím do tohto. A tento čokoládový. Ten s tými sprinkles. No. What do you have, Alex ko? I have finger And Philip ko? I have yahoda and mango. Ah, dobre. Pupunta kami doon sa lake. Crib dito. Lumiko lang. Naaliw kasi si Philip at Alex dito dahil may mga estatwa sila ba? Ito tapos may restaurant pala pero hindi open every Sunday. Close sila oh. Ayun na si Philip at Alex. Papasok lang dito, wala namang entrance. Nandito na po kami sa lake oh. Pagpasok mo pa lang nakikita mo na yung ano yan, fish or snake. Ayan oh, mga bantay yan dito oh. Tapos nandito yung dragon. Sa mga mukha pa lang, takot ka na eh no? Maganda siguro dito kapag mamingwit ba? Ayan ang mga pato, nag-swimming na sila. Enjoy much. Kaya lang hindi ma-enjoy yung panahon ngayon dahil malakas yung hangin. Aha. May mga isda pa naman ditong namamatay. Sayang din. Parang inaalagaan ata nila yung mga isda eh. Yung pato dito oh. Naaliw sila dito sa frog na estatwa. Queen. Yung lake dito maliit lang. May mga palaruan din sila ng mga bata dito. Ayan. Yung second time ko ditong pumunta. Yung first time ko dito, kasama yun sila biyanan. May mga manok din sila dito. Oh. Ang manok nila, kung sa atin pa to, mga broiler. Kapatid sa manok na kal. Nandito yung aking kaibigan. Nagda-drive ng pirate. Bro, kumusta ka naman dyan? Okay ka lang? Or pagod ka na? Ako na naman dyan. Sabi niya, maya ka na, tumahimik ka. Pagod na ako. Nakapikit na nga lang yun siya. Lakad lang dito. Oh. Iikutin mo lang to. Mahangin naman. Di, lumipad na yung aking dandruff. Hindi naman masyadong kalakihan. Ganyan lang ang lake dito. Oh. Di ba? Nakikita niya yan. Okay lang naman. Tapos nandun si kuya. Oh. Nagmamasid siya sa paligid. Tapos hindi niya alam na may Filipina pala ditong nasaag. Karamihan dito yung mga tao lang sa village na ito at sa ibang village na alam talaga nila dito na may maliit na lake na pwede kang mag-ikot-ikot. In few minutes, pagod ka na. Dahil wala ka namang makikita kundi tubig lang at saka mga punong kahoy. Ganyan lang ang buhay dito sa Slovakia. Si Kuya Alex may dala pang ice cream. Gigi Kuya? Ay, Gigi Philip ko? Daddy? They are still there. Inaantay namin. Next level. Next level. Wala nga ditong next level eh. Paikot lang naman to eh. Last time, may nakalutang dyan na isda oh. Sayang lang. Pero this time, wala naman. Hey, doctor. Fish? No. Pizza. Doctor. Ay, Tita Dakdak. Okay. Nang isda dito oh, na nakalutang. Dati kasi meron eh. Namatay. Namingwit ata yan si Kuya oh. Yung lumalaki na talaga si Kuya Alex. Nung dumating kami dito sa Slovakia, maliit pa yan siya at payat. Ngayon, buyag-buyag na talaga siya. Oh. Tapos tumaba, tumangkad kaunti. Kasi 8 years old na yan siya eh. Ha? Ano? Excited silang pumasok dito sa forest eh. Pilipinas na rin ang dating oh. Ha? Mostly dito sa Slovakia, marami yung forest. Aside sa castle. Yan, pumapasok kami dito sa ilalim ng mga punong kahoy. Malansa. Galing dyan sa lake. Ayan, Naku, pag uwi namin nito, amoy lansa na rin kami. Kumakapit din ito minsan sa damit eh. O walang problema. Kung gusto mong umihi or tumai, nandito yung basin asa tuwad. Favorite spot ko itong mga ganito eh. Ilalim ng punong kahoy. May turtle dito eh. Ngayon wala na, hindi na nagpakita. Wala. Parang may tumalon doon sa tubig. Isda ata or hindi ko alam kung anong meron dito. Ayun na, nauna na sila. Maya-maya nito, uwi na naman kami. At nagpapasalamat na lang ako. Nakarating ako dito sa bansang wala masyadong kalamidad. Mahirap lang dito kapag snow. At saka yung tinatawag nila na snowstorm. So far, hindi pa naman ako nakaranas nun. Ay yung malakas lang ang hangin. Ganun. Then, delikado lang din kapag
makapal na ang snow, slippery, ganun. Grabe, sunod-sunod na pangyayari. Nawalan ako, na lost and found yung aking wallet. Tapos na-disgrasya ako. Plus ito pa ang matindi. May lindol doon sa General Santos City, sa aking hometown. At nagpapasalamat na lang ako dahil walang nangyaring masama sa aking parents. Ginabahan talaga ako. Aside from that, walang nangyari sa aking pamilya. At the same time, nalulungkot din ako dahil yung ibang part ng General Santos City, kawawa din sila. Tulad sa aking pamangkin kung saan sila nakatira sa Glan ba yun o Maasim na after ng malakas na lindol, binaha sila. Thankful na lang din dahil wala namang namatay sa kanila. Sa napansin ko lang, ang Pilipinas, sunod-sunod yung kalamidad dahil nga wala nang time na magsimba. Uy, naku mga Filipino, magsimba naman kayo. Hindi lang puro na lang social media. Kaya nga nagre-reklamo na si Facebook sa inyo dahil ang Philippines daw, bakit sa isang araw, ilang beses mag-upload ng mga videos? Questionable kung ano yung ginagawa ng mga tao. Wala bang mga trabaho? Malamang nakafocus lang sa social media. Bawas-bawasan nyo naman yung social media. Pumasok naman din kayo sa simbahan. Maraming Catholic Church sa Pilipinas. Bakit hindi kayo pumapasok doon? Kapag may lindol, doon na kayo tumatawag. Diyos ko Lord, tabang mga langit. Oy, wala na, tapos na. Kaya nga siguro non-stop yung kalamidad sa Pilipinas, no? Mahilig kasi ang Filipino sa social media kung saan yung pwede mapagkakitaan. Hala, doon na ipagsiksik ang sarili. Kung walang income, maghahanap talaga ng paraan kahit sintabo. Sa bagay, nagtitiis naman tayo sa sintabo lang. Pero huwag natin kalimutan din na pumasok ng simbahan. Kaya nga siguro, no, hindi puno yung simbahan sa Pilipinas. Hindi katulad dito ba na more on Roman Catholic dito, mostly puno. Oo, especially kapag winter. A whole family, pumapasok sila ng simbahan. Hindi naman ako nagsasabi na perfecto ako yung mag-ama ko nga, hindi naman pumapasok ng simbahan. Pero at least ba, may isa sa family members, kailangan natin mag-repent, kailangan unahin si God. Plus pa yung ating government na, Diyos ko, left and right ang korupsyon. Mas lalong naghihirap ngayon ang Pilipinas, di ba? Pagkatapos ng Cebu, Davao, ngayon General Santos City na naman, anong kasunod? Tama yung sinabi ni Rudy Baldwin na ganun nga, sunod-sunod yung mga trahedya sa Pilipinas. Wala na tayong magagawa. Sana magiging aware tayo ba at magbalik loob tayo kay God. Huwag nating i-focus ang isang bagay lang, lalong-lalo na sa social media. May mga animals din pala sila, oh. Nagustuhan ko siya, peacock, oh. Kapag mag-open yung kanilang buntot, magdasal at mag-ingat. God bless sa taga-Pilipinas. The best.